Ay, magandang gabi mga boss. Ha? Magbigay tayo reaksyon dito sa malalapit daw na pagsasanib puwersa nitong INC Joel Islord at saka itong KOJC ni Kibulok, no? Mukhang magrarally malaki daw. Sa akin, attorney, totoo ba na may malaking rallies daw na gagawin? Yung mga malalaking sekta ng relihiyon? Tatlong sekta ng relihiyon ang tinanong niya. Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, KOJC, Jesus is Lord, JIL, ni Villanueva, at saka syempre yung Iglesia ni Cristo ng mga Manalo. Ayon sa kanya, yung nagtatanong sa akin, attorney, may balibalita, malaking rallies daw, November 15 to 18. Magsasanib. Malapit na po yan, no? Meron ho kayo isip. Sana to, ma-share to para makarating dito sa mga miyembro nitong kulto na to, no? Maawa ho kayo sa inyong pamilya. Hindi ho natin alam kung ano ho yung gumagamit sa inyo. Kayong mga JIL, KOJC kayo, INC kayo, no? Kaya mo ng KOJC, pero lahat kayo Duterte kayo Kaya kayo nagrarally na ganyan para pababain si Bongbong at ipalit yung papalit sa magiging presidente ng impyerno, no? Anong klase kayong kulto? Pababain niyo yung si PBBM, papalitin niyo yung magiging presidente ng impyerno. Mag-isip nga kayo. Hindi niyo ho alam yan, mga boss, no? Mga miyembro nitong kulto na to. Masasaktan lang kayo. Huwag naman sana, mali naman sana ako. Baka mamaya, biglang, hindi nyo ho alam kung anong isip nitong mga to. Nakasandal na ho ito sa pader, wala na ho maatrasan. At kayong mga miyembro kayo ang ginagamit. Kayo ang ginagamit na sandata na itong mga to. Oo. Mahirap kung mga boss. Baka mamaya, gagawa yan ng senaryo. Sana mali ako. Kawawa kayo. Oo. Merong may maghahagis ho dyan na kung anumang maraming, para mapagbintangan lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Maawa ho kayo sa pamilya ninyo. Yung konting ibibigay sa inyong pera dyan, baka kulang pa sa dalamhating aabutin ninyo. No? Wala na hong iniisip mga ito, kung hindi ang pasamain itong nakaupong gobyerno na to at para nga mapagalit ang tao at mapilitan nga na ibaba. Mariosep. Dapat yung mga armas na itong mga KOJC na to, dapat to, tanggalan na ng lisensya at isurrender na, kunin na lahat Marami ho yan Di ba? Sabi nung testigo nung sa na may mga baril itong mga to, may mga tinetrain pa yung KOJC na yan ng mga angel of death. Hindi ho to yun ho. Maawa kayo sa sarili ninyo. Oo. Maawa kayo sa sarili ninyo. Sana mali ako. Pero yan talagang na yan Lahat na nga gagawin yan para gaya sabi ni Chavit na hindi na makakatapos ng termino itong si PBBM na to. No? Masakit po yan. Kayo ang gagawin. Kayo ang gagamitin. Sandata. Wala. Maawa. Ito yung nangyari noong 21 Setyembre. Ngayon, puro kaso inabot ng mga ginamit doon. Na-nerorize doon sa prayer rally na yun. Wala na hong tong mga to. Wala na ho silang gagawin kung hindi talagang guluhin na talaga ng
maski anong mangyari, kailangan matigas na matigas yung salita ni Chavit na galit na ikaw mga tao. Hindi na makakatapos ng ano to, puputok na to. Ganyan-ganyan ito si Chavit, di ba? Oh. Maano kayo mga boss? Mag-isip kayo, sana i-share nyo to. Para makarating ito dyan sa mga ano. Oh. No? Maawa kay sarili nyo. Hindi tuloy mawala-wala sa isip ko yung Plaza Miranda bombing. O ganyan. O. Isipin niyo yan ha. Kayo-kayo lang yan. Walang ibang sasama sa inyo. Kayo-kayo lang na Iglesia ni Cristo, itong Jesus is Lord, Joel is Lord na to, tsaka itong ano nito si Kibulog. O, ilan ng miyembro niyan? O, parang ano yata? Sabi ni Ronald Llamas kanina, hindi ko, mga 500,000 yata ang dadalo dyan sa lintik na yan. Mantakin mo yan. Oo. Sana mali ako. Oo. Sa Granada lang yan. Ang gulo na dyan. Pag may sumabog dyan. Oo. Napakapangit sa mata ng tao. Di ba? Itong Pilipinas talaga. Sa buong mundo to talagang ano na to eh. Talk of the town na to, mga friend. Ito nangyayari na to. Oo. Ewan ko bakit. Wala eh. Yung mga Duterte, oh. Mga kampo ni Duterte, meron na ba nakulong? Wala pa yata eh. Oh, si Tebes pa lang. Oh. Si Kibulog. Oh, tsaka yun, yung amo, si Digonggong. O, nandun sa dahig. Pero itong mga galamay niya, Bato, Bato, si Bongo, number 1 pa senador. Kaya talaga. Nako, mga pre. Punta ko tayo dito sa ano. Ito isa. Share nyo to. Wala akong halaga ang buhay dito sa mga ito. Lalo na itong kay OJC na ito, di ba sinasabi na nga ng mga miyembro niya, meron silang angel of death na pumapatay. Oh. Ito kaya Tony Enzo ulit to. Ang topic nila ni Secretary Ronald Llamas, sigurado na ba ang panalo ni Sara sa 2028 dahil sa lakas daw nito? Sa lakas daw nito sa overseas Pilipino at sa Mindanao. Sinagot ni Llamas. Pakinggan natin ha. Ito nakakilabo to eh. Oh. Kailan lang ito? 17 hours ago. Mataas pa rin. Pero yung pinanggalingan niya ay malaki na rin yung nawala. Halimbawa sa mga OFW. Nung presidente si Digong, halos wala akong makita na OFW na anti-Digong. Halos wala. Ngayon, dito sa mga biyahe ko, mga OFW ang nag-organize, ang nagbabayad ng aking pamasahe, ng aking tutuluyan, ng aking kakainin, para marinig yung aking mga banat sa mga Duterte. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Hiramin natin itong vlog ni Kabunyog, Enzo Recto. At makikisingit-singit tayo. Silang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso. Nakikihalo tayo sa kuro-kuro nila ni Enzo at saka ni Secretary Ronald Llamas, no? Kasi pag ano ko yung makakatakbo si Sara Duterte sa 2028, puta, tumatayo balayibo ko mga boss. Oo. Gaya ng parati mong inisasabi. Pag yan nakatakbo, sana mali ako, pero mananalo yan. Lalo magkakaroon yan ng mga dadami na naman niya kung ano-anong mga mature candidate na sinasabi, tatakbo ng presidente, maski walang panalo, panggulo. At baka nakakasana nga ang kamada. Patay tayo dyan. Tayo. Punto. Diretso. Saka ako,
preparado sila. Ang kampo ng Duterte, grabe ang preparasyon sa 28. Ako tingin ko lang. Yung ginagawa ni Sara ngayon na umiikot sa mga iba-ibang bansa. Bakit kasi nakakaikot pa yan? Asa na yung sinampang kaso dyan ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice na grave threat? Dahil kumausap nga ng assassin para ipapatay si Bongbong Marcos, Elisa Marcos, aka si Romualdez. Di ba sinampahan ng kaso yan? Bakit hindi umaandar? Yung disbarment case na sinampa din dyan. Dahil nga, anong klaseng abogada ba yan? Tsaka meron ba naman ganun na vice-presidente ka pag bumumurahin mo yung mga kang putang ina? Anong klase ito? Pagkatapos yung impeachment niyan. Tapos makakatakbo sa 2028 ay putang ina. Wala nang yan mga friend. Tag ito. Pag yan ay nangyari, lahat nitong pinaghirapan nato, mga investigasyon nato, ng kung ano-anong pag nakatakbo yan, mapapawalang halaga na lahat yan. Oo. Pag, siyempre, anak ng puta, sa dami ng pera niya. Kaya pag naririnig ko itong masigurado na panalo, puta, tuloy natin. Kino-consolidate yung kanilang yung mga DDS supporters nila. Kasi malaki ang tulong ng ng mga overseas Filipino sa Duterte. Hindi lang yan kahit nung senatorial elections nung 28. Tayo naman dahil Putang ina, ano ba naman kayo mga overseas Pilipino? Putang ina. Para kayong mga asa na utak nyo? Di ba kayo hindi nyo ba naaalaman kung anong ginawa ng Duterte sa Pilipinas? Tanga na naman kayo. sa party list tayo, minumonitor natin yung mga butanting, yung mga overseas Filipinos na voters, talagang, kahit ako di ba, nangampanya ako sa Hong Kong? Nangampanya ako sa Hong Kong, malakas ang Duterte doon, sa grounds. Talaga? Kailangan nating maging realistic na ang pagdating sa overseas Filipinos, ang Duterte, may malakas pa talagang mass base at support base. At yun yung kino-consolidate ni Sara. Kaya nga dapat, ngayon pa lang, hindi na dapat yan makatakbo. Ganun lang kasimple ito. Ang daming kaso. Matay patatakbo yung butangin na. Pag yan nakatakbo nga, inutil tong inutil itong administrasyon na to para sa akin. Pag yan ay nakatakbo. Oo. Sa dami ng kaso, pinagmumura pa yung presidente, papapatay pa, kung ano pinagsasabi ng mga kampo nito, tapos makakatakbo. Tangin na. Wala na. Ilang taon na lang, di ba? Pag-uusapan pag tumakbo ka, pag-uusapan nila, di mo. Parang pagdating ng 2028, hindi niya na kailangang asikasuhin pa ang overseas Filipinos kasi iniikot niya na yan, yung mga bansang malakas ang suporta nila. Dapat ito, naka-freeze na lahat ng assets nito Salin nito, dapat iniimbestigahan na, di ba? Itong lahat itong mga Duterte na to, dapat to, pinag-iimbestigahan na lahat ng assets. Ang mga salin nito, saan kumuha ng pera to, yung 51 billion ni Pulong, nasan na yun? Ang laking pera niya, no? Yung kanilang mga supporters naman ay saka lahat ng pwersa nila. Tingnan mo naman yung ginagawa nila Vic Rodriguez, yung mga natalo nilang senador. Ngayon, masipag silang mag-organize, consolidate ng kanilang forces para sa kay Sara sa... Pero malaki na rin yung pagbabago, attorney. Dahil nung panahon ni Digong, nung 2020, 94-95% ng mga Pilipino suportado si Digong. Ngayon ay bumaba na yan sa 40%. Mantakin mo yun. 94 to 90. Suportado si Digong, puta. Ano nakita nila kay Digong?
Tangina ako, nung nakita ko pa lang yan, nung nangangampanya yan. Sabi ko, puta ito, may sayad to. Antimano, alam ko na, may sayad. Hindi ako bumilib dyan sa Duterte na yan, na maski nakatiting. Hindi. Alam ko may topak eh. Kasi daw na makipag-debate siya. May topak. Oh. Ha? Tsaka nabalita na, pinipilit naman nila pa sa si ano, ito. Sinisigaw na naman ito mga retarded na to. Meron yung Makanas ba yun? General din yata yun. Oh. Na walang utang na loob. Ito paulit-ulit tayo mga friends. Walang utang na loob daw itong Marcos. Hindi ako Marcos. Lenny ako. Wala raw utang na loob itong Marcos dahil ipinalibing daw yung tatay niya sa ilang presidente nagdaan hindi nailibing. Pagdating daw dito kay Digong, nailibing. Dumaan naman sa proseso din yata yan eh. Hindi naman basta sinabi niya libing, hindi naman gano'n eh. Basta nagkaroon pa yata ng proseso para nailibing yan doon sa libingan ng mga bayani, no? Pero gano'n pa man, no, mga pre. Kaya nga siya nanalo eh. Paulit-ulit, puta. Kaya siya nanalo, sinuportahan siya ng Ilocano. Dahil yun ang pangako niya na ipalilibing niya pag siya nanalo. Ilan lang ba naman ang boto ni Bongbong, nito si Duterte nung nanalo? 16 million na yata, 2 million yata abante niya eh. Doon sa basta, konti lang, hindi na masyadong, hindi kagaya nung kay Sara Duterte na 31 million, puta, nagarapal naman yun. Saan kinuha yung 31 million? Ngayon, hindi kami mga rally ni Sara at nila Sayad, may makakuha ba sila 1 million? Nasasama sa kanila, yan, sama-sama na yung kulto na yan. Buti kung maka 1 million yan. Asa na yung 31 million na bumoto dyan? Kay Sayad. Ganun lang yung mga boss. Kaputa. Paulit-ulit. Sinuportahan ng Ilocano si Duterte. Kaya siya nanalo. At nagbigay nga si Amy Marcos ng 30 milyon pa sa kanyang kampanya. Kaya siya nanalo. Kay Rojas. Yun lang yun. Ngayon, kaya naman natalo si Bongbong paulit-ulit, Kasi itong Davao Group, no, ang sinuportahan si Caldero, si Cayetano. Dahil yun ang vice-presidente ni Duterte. Hindi naman si Bongbong. Si Bongbong ang presidente niya, si Miriam Defensor. Ganun yun. Sinuportahan ng Ilocano si Digong. Yun naman mga Duterte boys, ang sinuportahan si Cayetano. At paulit-ulit si Digong. Pag nandun nagsasalita sa entablado ang gago, huwag nyo ako botosan kung hindi nyo botosan si Caldero. Kasi teamwork kami dalawa. Hindi kailanman kinampanya ni Duterte si Bongbong Marcos nung tumakbo siyang presidente. Hindi niya sinuportahan si Bongbong. Ang sinuportahan niya si Cayetano. Tangina, paulit-ulit naman ako dyan. Tapos, nung nanalo siya, pinalibing yung utang na... asa na yung utang na loob niya sa mga Ilocano na idolo nga itong si Marcos Sr. Meron pa si Marcos Sr. Merong mga parang ginagawang santo na yan, si Marcos Sr. Doon sa Ilocos Norte. Merong parang dinadasalan nila yan ganun ka loyalista ang mga Ilocano sa Marcos. Ganun katibay. Tsaka paulit-ulit, no? Walang ganito kagulo nung panahon ni Marcos. Wala. Nung panahon ni Duterte, wala. Hindi. Napatakbo ni Marcos, 20 taon ng gobyerno. Walang kongreso, walang senado, walang eleksyon. Ngayon lang, napakaraming, kamputya, ang laking gastos.
Wala rin yata, Department of Justice nung panahon ni Marcos eh. Basta kung ano sinabi ni Marcos, yun na yun eh. Oo. Pag sinabi ni Marcos na bukas, ganito gusto ko, payag ba kayo? Ang tinatanong ni Marcos nung panahon nung tatay nito si Bongbong, ang taong bayan, ito ang gusto ko. Sang-ayon ba kayo? Yes or no? Plebisito. Butuhan. Magpapatawag siya ng plebisito. Sang-ayon ba kayo sa gusto ko? Yes or no lang ang sagot. Oh. Siyempre mananalo yes. Oo, panalo ang yes. Batas ito, gusto kong mangyari. Ganun nung panahon niya eh. Ngayon, tangina. Bago makapagbasa, kaya dadaan ka sa Kongreso, lower house, sa Senado, kung ano-anong daan. Ha? Yung panahon, ganun ang panahon eh, kadali ng panahon eh. Oh. Yun nga lang, pagka daldal ka ng daldal na kaya nun, hindi ka basta-basta pwede magsalita nang kilala mo dapat yung pagsasabihan mo. Kasi nga, pagka naamoy ng mga na binabangga mo yung gobyerno ni Marcos, may paglalagyan ka, oo. Pero hindi naman pinapatay. Oo. Hindi kagaya itong panahon ni Digong na putang, daming pinapatay, putang ina. Grabe. Oo, paano may premyo yung mga pulis, di ba? Ganun yun mga pre. Ha? Ewan. No? Yan. Nulit ko yung mga kulto. Na mag-isip kayo. Hindi kayo bibiruin ng mga yan. Kala ninyo. Sige. Sana mali ako ha. Kita nyo yung nangyari sa inyo. Paggamit kayo nun. Nang gulo-gulo kayo. Ayaw ngayon. Tad-tad kayo ngayon ng kaso. May kaya ba kayo sanggayin ngayon yan? Pero to marami yan to. At ang ginamit mga kulto na ginamit. Hindi na basta-basta yan. Ewan ko putang ina. Paano kayo naniniwala dyan sa mga yan? Diyos ko. Di ba sapat magdasal na lang kayo, diretso kayo. Kung ano man ang nyo. Kung ano pinaniniwalaan ninyo, mga gunggong kayo sa totoo lang. Ay nako, magkulab na tayo mga friend. Ha? Ay, niimbestigahan yung Dolomite Beach ha. Dolomite Beach. Putang inang Dolomite Beach yan. Sa lahat ng beach dyan, hindi pwede maligo. Putang inang yan. Ha? Nakatatlo na tayo. Imbestigahan yung Dolomite Beach. Ha? Kalahating bilyon ang ginastos doon. Oo. Ha? Panahon yun ni Simato. General Simato yata. Ginawa ni Duterte General Simato na yan na DNR Secretary yata eh. Ha? Basta ano pa? Maraming dapat hindi ko lang alam paano gagawin nila. Lahat yung mga Duterte boys ng panahon ni Duterte, mga general ni Duterte, dapat lahat yan. Imbestigahan yan, yung salin yan. Siguradong mga multi-billionaire yan. Basta kay Duterte, multi-billionaire yan. Takay mo po tayo na ginawan, ano ba yun? Kada iitim yung buhangin doon, kukuha na naman doon sa Dolomite. Grabe. Ayon sa pag-aaral, yung payatang putang ng legacy ni Digong na yun, ang nagiging sanhi pa ng pagbaha. Wala namang naitulong. Wala. Sa gastos lang, ang laki. No. Ewan. Basta yan, dapat talagang mabilisan talaga itong dapat na gawin dito. Doon ang tumbok eh. Saka na yun dito kay Bongbong itong 22-23. Given na yan eh. Kita na yan eh. Lahat yan eh. Kung baga sa pupulutin na lang yan eh. Doon, mahirap kang umando sa nakaraang administrasyon. Dahil ang mga babanggain mo ron, puta na puro halimaw. Sara Duterte na magiging presidente ng impyerno. Si Digong. Nandun na, kakulong si Digong. Mukhang si Bato. Basta, ang tao, di mo alam ako. Tsaka yung
bibilang ng boto. Ito na lang nga, di ba mga boss? Ito nangyaring eleksyon na to. Oo. No? Gaano katanga tao? Oh, number 1 si Bongo. Ha? Panalo pa si Bato. Oh, Marcoleta. Alam na ng tao na yan, hindi naman yan para tumakbo yan, para maging senador ng Pilipinas, kundi pangsangga kay Duterte. Oh, tao. Yung ano, ay nako, magkulam na tayo. Ako iha-high blood eh. Sa totoo lang. Yan. Katato tayo topic Itong kulto, pagkatapos etong pagtakbo daw nito si Sara nito na gusto magpresidente, putang ina, yung DepEd nga lang hanggang ngayon, putang ina, hindi mo pa maano-ano, presidente tinatakbo mo kundi may isa ang putang ina yun. Oh. Diyos ko. Talagang God save the Philippines, mga boss. Hindi ba naman gagot kalahati ang putang ina? Ilang presidente ang nagdaan, hindi nakaisip na gumawa ng Dolomite Beach. Ayun. Wala maisip ni Digong Lahat ng gusto niya nangyari. Pag sinabi niya gano'n, puti, wala kayong magagawa. Putang ina kayo, pag hindi, ganun nga. Mumurahin ka, maski media ka pa, mumurahin ka pa Job Alvaro, shout out. Karat ni Baya, shout out Good evening, Kasani. Hampalusin mo na singit ng mga kurap na yan, Kasani. Hala, birahin mo ng mga yan. God bless your family. God bless karat niya. Bidder ay abagos bidder. Kami ni Kasani sa mga luxury cars. Luxury cars na yan. Kaya hindi kami basta makikita sa mga bidding na yan. O, di ba? Hindi tayo sasama dyan. Tayo Bubulong lang tayo, di ba? Kalat niyo. Thanks, Manny, Kasani, pag-topic mo sa mahal ko. Sa boses pa lang, ay ulam na. Hi, no wonder na mahal ko ang chicks na yan. Many thanks ulit sa Kasani. Appreciate it. Kalimutan mo na yan, friend. Bagay, pag naging presidente yan, baka gawin kang spokesperson. Buhay, salamat Kasani sa intermission. Buhay na naman ang dugo natin. Yun nga no? Bukas may maganda ako intermission, kanat niya. Eddie Luna, shout out. Hello, Karox, kumusta ka na? Ang masasabi ko lang, paano naman makukumpiska ang mga nakaw ng mga demonyo ang putang inang nasa gobyerno ang babagal kumilos ang malintik na yan saka sila nagkukumahog pag wala na yung inatago at nasa ibang lugar na sa Pilipinas. Bawat sakay ng gobyerno, Karox, may mga empleyado sila na demonyo kagaya ng immigration. Si Alice Goo nga noon nakalabas, hindi nila nalaman agad. Hindi rin nila alam kung nasaan dumaan papalabas ng bansa. Eroplano ni Saldico, demonyo, nakalabas na di nila alam. Tangin ng mga walang mga silbi. Naalala ko si Mundo Cheng. Pag nababasa ko yung comment mo, Eddie Luna, Gusto na kaya si Mundo Cheng, Shout out, Misael Edwin, Mike, my friend. Eddie Luna, Kagaya ng Salin, nadadaya pala yan. Bakit dun sila nagbabatay ng ninakaw? Sana gumawa sila ng ibang paraan na hindi makakapandaya ang mga demonyo. Hindi, maganda nga yung Ngayon sabi, di ba? Lahat ng sobra sa Salin, wala nang kaso-kaso. Kumpiskado. O, di ba? Sila nagsabi nun, di ba? Yan ang aming kayamanan, di ba? Imbestigahan na lang yung mga kayamanan, di ba? Kumpiskado. Eddie Luna ulit. Tama yung sinabi mo, Karox. Basta galing sa nakaw, wala nang pag-uusapan pa. Yun nga, anong negosasyon? O babayaran ng diskaya ang tax? Yung ibabayad ng mga diskaya sa tax, nakaw din. Mga tanga talaga sila pag ganyan. Kaya kayang-kaya silang paikutin ng diskaya. Dapat mga yan, pag ikinulong, huwag nang pakainin.
matira sa kanila matibay. Tangin ng mga yan. God bless na lang po, Karox, sa mga ka-warriors. Elizabeth Scario. Good evening, Sir Rox. Maganda yung sistema na yan. Kung matutuloy yan, na pwedeng palang samsamin ang mga pinagnanakaw nila na yan sa magandang sistema na pinalabas nila ang salin nila. Puro kapikian ang pinaggagawa. Totoo yan, ha? Wala mga, di ba? Elizabeth Scario ulit. Sir Rox, ang problema dyan, baka magkagulo nga at magwala ang mga politiko na yan, lalo pa ang mga pro-Duterte politician. Yun nga, lalo na ang mga senador na yan, karamihan para kay Duterte. At sila kasi ang kumukubra ng pera ng bayan. At pati ito si Chavit, sana isama na din sila sa iimbestigahan dyan at kumpiskahin din ang mga kinamkam niya na mga lupa daw. Baka dito matatapos ang mga politiko na yan. At dyan sila magkakabukingan. Bukingan na talaga ito, Elizabeth. O problema. Yung mga sangay ng gobyerno na magpapatupad niya kung paano yan, ha. Shirley Jaser. Sana, Karox, gawin nila hindi yung puro pa-interview na lang at sat-sat. Ay, nako. Si Blackjack yata sinasabi mo. Shirley Jaser ulit, oh. Hindi ko nakilala ang BP natin, Karox, para may dumaang anghel dito sa ulunan ko. Naway magkaroon na ng justice ang 35,000 Pilipino na pinapatay ninyong mag-anak para pati matahimik na ang kanilang mga kaluluwa. Ba, normal yun. Jopin, shout out. Mga bilyar, kahit wala pa mga Duterte, sadyang hindi katiwa-tiwala ang mga taong yan. Ginamit nila ang impluensya at pwesto nila sa gobyerno para sumandok ng bilyon-bilyon para sa ipondo ng kanilang mga negosyo. Mas masahol pa yan sa mga diskaya. At kaya nila magbayad ubod ng laki para patahimikin yung mga tinik nila sa lalamunan sa kanilang negosyo. Ginawa na nilang monopolyo. Totoo yan. Librado Ludovico, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Uy, kwentuhan tayo. Pag wala kang ginagawa dyan, ha? Pag busy ka, Librado ulit. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Dapat lang para makaaw ng bansa, mga hayop na magnanakaw, ginawang palabigasan ng bansa. Magkamatay sana kayo. Hindi na natatabla yung mga time po tayo mga yan. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Sang-ayon po ako sa dapat makumpiska ang mga nakaw na yaman ng mga Pilipino, ng mga politiko natin. Dapat po ay may masampulan na para matakot kahit pa paano ang mga politiko natin. Kaya lang po, papasok na naman ang mga attorney outlaw nila kapag sinimulan na ng gobyerno yan. Sigurado. Dapat pati attorney kulong, putang ina mga yan. Ruby, shout out. Ang tanong, sino ang gumawa ng script ni Sara D? Para di naman siya nakapagsalita ng diretso ng walang script. At kung magsalita man na walang binabasa ay naglo-loading siya. 3JC of shout out. Nalo-loading o lutang. Para natin sa mundong putang. Ted, shout out, Ted. Maganda yan, samsamin ng gobyerno ang di may paliwanag na yaman. Papaano ang mga nakaw na yaman ng mga Marcos? Sana all. Tayo dyan, Ted. 3J Show po. Sabi ni Dennis Trillo, nakabayad na raw siya ng tax. Kaya pwede nang nakawin ng mga diskaya et al. Ingay ng apo ko, no? Diyan. Kipisa Bunao ulit, oh. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Dapat talaga samsamin na yan. At kayong mga kasundaluhan, General Browner, nawa di ka nila kayang mabayaran kasi kayo na lang ang pag-asa ng bayan. Totoo yan. 3JC ulit, oh. Ang sa akin palagay, hindi masusuhulan si General Browner. Sabi nga, for every rule,
there is an exception. Meron din namang man in uniform na talagang may prinsipyo tulad ni Trillanes. Biro mo, 1 billion ang suhol sa kanya ni Bongo na 34 million lang ang salid. Xerox, do the math nga, paano siya manunuhol ng 1 billion? Ang salid niya 34 million. 32 lang. Sobra naman ikaw. Pinapalaki mo. Tedo, kulungan ba ng tao ang pinagawa sa Quezon City para sa mga kurap? Wala siguro makukulong na tao dyan, Karox. Kung kulungan ng mga baboy ang ginawa, piyado, maraming makukulong. Binaboy nila ang Pilipinas. Totoo yan. Mary Lebron, shout out ha. Si Pista Bunao nito. Aba, napaka-tupperware mo talaga, Inday. Huwag kami Huwag kami utuin mo Kapal ng mukha, ano po. Teresita Guzman, shout out. Good Xerox, mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, Teresita Guzman, my friend. Loisel, shout out ha. Mister, sa totoo, kinagnakaw o nagpanakaw si PBBM. Taong bayan ay nasa likod niya. Kaya huwag hintayin na puwersang ibagsak siya. Hindi lang taong bayan magdurusa. Kasama siya at pamilya. Kawawang Pilipinas. Ito yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss Annalisa Apolinar, shout out. Inom muna ako Sabi Tia Delio, muli po ay sumasabing pabuhid, impong basyang Team Tia Delio po, kumakaway at tumabati po na may ngiti sa iyo, Xerox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Ako po, Xerox, masasabi ko na lang po palagi sa paulit-ulit mong paalala sa ating muning. Sir Pong Pagong, talagang ikaw po naghahanap ng sakit ng buong katawan at kasukasuan. Kapag ikaw po di mo po binilis-bilisan ang iyong kilos, naghambalang po kaliwat kanan ang mga kukuyog na halimaw at nag-iintay lang siguro sila ng perfect timing at doon ka po nila lalansihin at bibitagin. Ayan na yan. Kapag ikaw po ay nalambat nila, tapos ang bansang Pilipinas. Xerox, yun nga. Talagang kasama po tayong lahat. At sa may latay. Yun ang mangyayari. Di ko po, Xerox, maintindihan talaga kung bakit ubod po ng kupad at bagal po ni Muning sa pagdesisyon. Damay-damay po tayong lahat sa sobrang kupad at papatay-patay na desisyon. Alam niya pong ang kanyang mga kaaway mga lasing na halimaw. Nga. Pero kung bakit kasing bagal po siya ng pagong sa pagkilos. Ay nako, Xerox. Sa labanan po ngayon, dapat po utak at simbilis din po dapat ng kidlat ang aksyon. Mabuti po sana kung siya lang po ang mapiperwisyo. Buong Pilipinas po ang nakataya sa ubod po ng kupad ng desisyon sa pagkilos. Pati naman po yung ating magigiting ng mga bagong nasa pwesto sa pag-iimbestiga at mapanagot po yung mga halimaw na kriminal. Puro mga papetik-petik din, Xerox. Kung si Sentry pasiguro ang nandiyan dyan, Xerox, matagal na po sigurong nabitay at nakulong po ang mga yawang pinutukan po ng lintik. Yun nga Sentry. Sir Muning, ano pa po ba ang iniintay natin? Pasko ulit bago pa masintensya ng mga bilyonaryong buhaya? Nako magsilayas na lang po kayo na ng mga pwesto ninyo at ipaubaya nyo po doon sa mga walang daga sa dibdib at talagang sumasabak po sa gera. Palaban at di po urong ang betlog. Ay nako. Sa sobrang bait ng ating si Muning, walang kinatatakutan ang mga kriminal. Pakuya-kuyakoy at pangising-isi lang ang mga pinutukan ng lintik. At malalaman mo na lang nakatakas na pala ang mga hayop.
Ewan ko sa inyo, mga buwisit, mga leche, kinam po eh. Magsartan ka, ikaw, ka-high blood ka na naman dyan. Ha? Shout out, friend Amy Bingson. Dolor Garcia. Eman Escalona, anak, shout out ha. Sabi ni Ted, oh. Laglag si Marculaba. Nilaglag daw ni Kimo si Marculaba ayon kay Bad. Binuko ang planong ibalik si Marcubeta sa Blue Ribbon Committee. Di ba alam ni Marcubeta na siya ang dapat imbestigahan ng Blue Ribbon? Gawa ng pamimeke niya sa mga testigo. Lakas ng loob na bumalik. Ano ka? Si Lacson bugok. Ano ka? Si Lacson bugok. Maril Pabianak, shout out ha. In Jesus name, nawa nga po tayo at nang makabawas ang paghihirap ng mga Pilipino. Totoo. Show po. Xerox, talagang by hook or by crook, talagang ampeg ni Sara para maupo sa Malacanang gagamitin ng INC KOJJ Jill. Even si Anjo Iliana nagpagamit. May bayad din siguro yung hayop na yan. Parang tanga rin si Anjo, no? Tangin. Dati bilib ako dyan eh. Ngayon, panood ko kay Atty. Claire kahapon, puta, may tililing na rin ang po. Basta nakadikit ka dyan sa mga halimaw na yan, mababaliw ka. Ha? Sabi nga ni Atty. Claire, sino ka ba? Tangin ng Anjo ka. Nakakatakot ng sobra. Pero si Rox, talagang ang Diyos ang ating kakampi at siya ang kikilos para sa mamamayang Pilipino. Problema nga, Regisio. Itong nangyayari nito, kumikilos na kami ng Panginoon. Ang problema, nasabi, di ba? Nasa Diyos ang awa. Ayaw namang gumawa yung tao. Papetik-petik. Ano ba? Dapat ito, auctionan ito, i-prioritize ito ng mga batas na sangay ng gobyerno, mga ombudsman, mga DOJ, ito dami. Sandigan Bayan, dapat prioritize nyo ito. Hanggang ngayon, wala pa nangyayari sa sinampang National Bureau of Investigation na grave threat kay Sara Duterte. Wala. Asa na yung sabungero? Wala. Ano nangyayari? Si Bantag hindi pa mahuli-huli. Diba? Strategy ulit. Sabi ko naman sa'yo, Sir Rox, mahuhuli rin niya si Bantag. Intay-intay lang. Alam ng Intel kung saan yan nagtatago. Kaya lang, di siya ang priority ng gobyerno. Ako, 3 days ka naman. Matatapos na yung termino ni. Puro mahuli, puro alam na. Kung nakaputang na kung sabi, wala. Ay, naku, 3 days ka. Madali lang naman yan si Bantag. Ang importante, ma-extradite si Gibbs. Baka, yun nga, malapit na matapos yung termino, hindi pa nahuhuli si Bantag. Hindi ko alam ano saan. 3 days ulit. Sir Rox, kung si Gong di nga nadagit, sila Bantag pa, yun nga problema eh. Huwag kang mainip kasi, may araw din yan. Ang mahalaga si Gong di na makalalabas ng kulungan. At nawa si Gibbs ma-extradite na rin. Kapag nagkagayon, itong mga flood control, buhaya ang susunod. O, diba? Na masyado, imbestiga puta. Si Duterte nga, puta yan, naipakulong si Dilima walang kasalanan o, diba? Ganun. Eto, dami ng ebidensya, natatakot pa sila, baka raw ma-dismiss lang. Putang ina, ano ba yan? 3JC ulit. Sir Rox, si Sara kasi, tanto girl kung umasta. Pasintabi ng mga sa kakanto boy at girl dyan. Walang breeding. Mal-edukada, bastos, higit sa lahat, wala namang takot sa Diyos. Wala namang takot niya sa Diyos, kaya ganyan yan. Ang Diyos niya
ang pera at kapangyarihan. Kaya nagkukumahog na makaupo sa Malacanang. Oo nga, at may mga DDS dyan na talagang bulag at katotohanan. Pero milyon man sila, hindi pa rin enough para manalo. Manalo siya sa 2028. Huwag mo na nga sinasabi ang manalo. Basta yan nakatakbo ng 2028. Siya lang ang masasabi ko. Pinagtawanan, walang etong gobyerno na to. INUTL. Ito daming kaso, nagpagnanakaw. Makakatakbo. Yung kasuhan mo lang ng grave misconduct of grave abuse of authority, grave misconduct as a public servant, puta. Sapat na yan para matanggal yan, di ba? Dami-daming kaso, tangina. Ganito. Dahil maghigit pa ang number na ayaw sa kanya, kaski ang AFP. Ayaw siyang maging presidente at all. Ang mga nasa AFP lang naman ang kakampi nila eh. Yung mga wala ring Diyos na buhay, wala ring Diyos sa buhay. Kaya kay Lord lang talaga tayo magtiwala at humingi ng tulong para itong mga Duterte na ito eh, hindi magtagumpay sa masama nilang balak. Totoo yan. Ang problema, may mga alala yung mga puta sa Jet TV. Utol-utol eh. Tol, malabo yan. Kasi dapat dumaan sa due process. Kasi if gagawin ng gobyerno natin yan, di dapat ginawa na nila kay Quezon dahil 18 million plus ang asset tapos nagregalo ng 1 million worth ng Rinky Heart. O hindi, kanin yan. Baka dadating sila dyan. Jan Dimango, my friend, shout out. Mission accomplished mga boss ha. Hanggang bukas po muli. Oo. Marami tayong naging topic ha. Yung sanib puwersa itong mga kulto. Tapos yung nakisalo tayo kay Atty. Enzo saka Secretary Llamas. Tapos yung Dolomite Beach, no. Na hindi pwede maligo. Ay nako. Mag-collab na po tayo mga boss. Ay, natapos na pala tayo nag-collab. Malilimutin na rin ako. Magandang gabi po mga friend. Hanggang bukas muli. Good night. God bless.